Talaga lumaki ako bilang isang mangingisda. Lagi ko ngang naiisip bakit kaya ako nilalagay sa dagat? Pero naging inspiration ko yon. Patutunayan ko na kaya kong mapunta doon sa corporate. Pero habang nasa corporate po ako, hindi pa natatayo yung GND. Talagang side hustle ko na talaga itong mga lakal kahit pa piso-piso. Nagsimula-simula po ako bilang isang ahente-ahente. Hanggang sa dumating sa punto na dumami ng order. Napaka-inspiring story din ang ating ipi-feature ngayong hapon, mga kapartner. Ito maalat-alat. Mula alat ng dagat hanggang init ng negosyo, o di ba? Isang mangingisdang sanay sa sipag at diskarte ang nagdesisyong iwan ang kanyang corporate life para sundan ang tawag ng pagkakataon. Malakas-lakas ang tawag. Walang malaking puhunan, puro tapang, diskarte lang at tiwala sa sarili. Ito ang kwento ng ating kapartner na fisherman to negosyante. Please welcome kapartner Dominic Nadella of G&D Food Products. Welcome sa Patok. Patok. Isang magandang tanghali at malamig na tanghali po sa lahat. Mga milyon-milyong nanonood sa FB, YouTube at sa iba pong mga social media. Baka meron ka pa gustong i-shout out. I-shout out ko yung mga ex, mga crush ng mga customers namin sa GND. Charot. Okay, so pag-usapan natin, kwento mo muna yung iyong life as a fisherman noon. Bago ka na-transition sa corporate life hanggang sa nagtayo ka ng iyong sariling negosyo. Actually, I was started as a fisherman talaga. Lumaki ako bilang isang mangingisda dahil sa amin malapit kami doon sa karagatan, no? So, naranasan kong lumangoy, naranasan kong pumunta sa laot. Sumisid. So, sumisid. Lagi ko ngang naiisip bakit kaya ako nilalagay sa dagat? Hindi ako nilalagay doon sa palengke. So, napapaisip po tuloy ako. Pero hanggang sa yun ang kumbaga naitanim ko talaga sa puso ko hanggang sa lumaki ako. Kumbaga mahal na mahal ko ang karagatan at produkto ng karagatan. Buti hindi naging Oceania ang pangalan mo. Ah, So, paano ka naman nag-start sa corporate? Actually, tulad nga ng nasabi ko nga, hindi ako nilalagay doon sa palengke. So sinasabi ko, siguro hindi ako ganun kagwapuhan. Ganun. Pero doon, no, naging inspiration ko yon. Sabi ko nga, patutunayan ko na kaya kong mapunta doon sa corporate. No, nakapagtapos tayo, magandang napuntahan. So, I started as a collections and credit na, kumbaga, ang layo sa pagiging mag-isda. And then, I end up my career as a vice president on the multinational company. So, isang napaka magandang kumpanya, isang reputable company. And then, so, I made a sacrifice kasi nga, mas nakikita ko, pag nagnegosyo ka, mas maaasenso ka. Doon ba sa corporate na business, ano yun, food business din ba yun o hindi? It's a variety that I joined to a corporate. Nagkaroon ako ng food, nagkaroon din ako ng isang automobile, nagkaroon din ako ng isang solutions na more on technology. So, mahaba-habang experience. Yes, mabahabang experience. So, ibig sabihin, mabahaba na rin po yung edad natin. Pero, forever young po tayo. Oh, yan ang gusto natin. At paano nagsimula si G&D Food Products? At bakit G&D? Actually, ang GND, maraming meaning yan Kasi, ito, nagsimula talaga ako, no, bilang, sabi ko nga, bata pa lang ako, produkto na po talaga namin yung mga isda, no. Pero habang nasa corporate po ako, hindi pa natatayo yung GND. Talagang side hustle ko na talaga itong mga lakal kahit pa piso-piso, no. Kumbaga bibenta ka ng bangus na kapital 80, ichichika-chika ko lang doon 110, edi may 30 ka na. Pag hindi nabili, ulam na. Ganun yung mga Pag hindi nabili, ulam na. Ulam Natry ko na. yan nung kabataan ko rin. Oo. Pinapatinda ko ng mama ko ng puto. Pag hindi naubos, snack mo na. Yes, ganun yung diskarte, no. So ang meaning po ng GND is kasi talagang officially and legally natayo ito during start of pandemic time. So alam mo nung panahon na yun may mga
QQQ. So, Oo, puro, ECQ. puro bad news. So, Mm. it's just so happened that my wife, shout out to my wife, Geraldine, no? So, pangalan niya, Jera, and then our family name is Nadella, Mm. and then my name is Dominic. So, naisip namin, bakit hindi natin gawing GND para Good News Daily? Ay! So, we turn it as a Gusto ko positive. yan. Yes. Mm. So, that's why whatever happens, Good News Daily tayo. Kaya, doon na namin inumpisahan yung negosyong kahit walang kapital, wala lahat. Pwede, kahit 500 lang, may 3 pampano ka na. Oh, di ba? So, doon sa mga gusto mag-start ng negosyo pero wala silang puhunan, takot sila mag-start, mag-take ng risk, anong maipapayo mo sa kanila? Ang mapapayo ko po dyan sa kanila, hindi mo kailangan ng may puhunan ka o wala. Sabi ko nga, ang kailangan mo lang, lakas loob, tiwala. Lalo na ngayon, hindi ka dapat mahiya kasi may mga Facebook na, may mga social media nga, di ba? Hindi ka nga, tulad ngayon, hindi nga tayo nahiya na sumayaw ng mawi-mawi, di ba? Di ba? Pero, ikaw pa kaya magbenta ng produkto na kahit di mo kailangan ng kapital, tumawag ka lang sa GND, may kakilala ka, lahat ng K mo, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kamarites. Sabihin mo lang may produkto ka, ganito, kami nang bahala sa'yo. So, napakaganda ng inyong sistema. Yes, hindi mo kailangan ng kapital. Kung kailangan mo Laway ng lang ang puhunan. laway lang. Kung kailangan mo ng pictures, kailangan mo may magdi-deliver at magbubook para sa'yo, kami na ang bahala. Sa'yo, instant komisyon, instant kita po. Wala ng kapital. Hindi ka na mag-iisip, kami na po gagawa lahat sa'yo, pati packing, delivery. Ang sa'yo lang is mga K. Customer, kakilala, kaibigan. Kahit yung kamaritasan mo, kahit yung ka-ex mo at crush mo, operan mo na. Yan ang gusto ko kay ka-partner Dominic. Napaka-positive. At napaka-puno ng diskarte. Kapartner, na-mention mo kasi na sinimulan mo itong negosyo without the capital. So, paano ninyo napalago yung business kahit limitado yung resources ng GND? Ang ginawa kasi talaga po namin is nagsimula-simula po ako bilang isang ahente-ahente, yung papiso-piso. So, may mga kaibigan kami na nagbebenta na nandoon sa isang para bang malaking supplier siya. So, malaking supplier siya, kumukuha kami ng produkto sa kanya. Tapos, parang inaangkat lang namin, binibenta ko muna. Kumbaga, binubuk ko muna sa mga kaibigan ko. So, halimbawa, 500... May pre-order. Yes, pre-order, tama. Halimbawa, 500 ba yung presyo sa kanya, tutubuan ko ba ng 25 pesos, di may 25 na ako. So, ganun lang ka-simple ang ginawa ko. Hanggang sa dumating sa punto na dumami ng order. Hanggang sa nagkaroon na kami ng sariling, invest na ng freezer, unti-unti, hanggang sa yun. Pero, sinasabi ko nga, hindi mo kailangan ng mag-invest ng may freezer ka o wala ka. Pre-order ka lang, and then kami na po ang bahala. Napakadali. Doon sa mga gustong maging reseller, ano ba ang requirements? Ang napakasimple lang po, pumunta lang po kayo sa aming mga Facebook page, sa aming website, gndfoodph.com, sa aming YouTube. Makipag-ugnayan lang po doon, makukuha nyo po yun, ang mga presyo. At kami na pong bahala, sabihin nyo lang po, kami gusto namin mag-reseller. At kung may mga customer kami doon na nandoon na, pwede nyo rin kaagad instant customer. O ayan ha, O, diba? diretso kita kayo. Ang galing. Ano ba dapat ang karakter ng isang reseller para magtagumpay? Lagi ko ang sinasabi, siguro gwapo na katulad ko. Ay, gusto ko yan. Hindi, kailangan Gusto talaga. ko yan ang taas ng confidence, no? Nakakahawa. Hindi, kailangan lang talaga lakas ng loob, tulad po ng sinabi mo. Oo. Confidence. Oo. Huwag mahiya. Hindi ka nga mahiya magpo-post or magmamay-date, may pinariringgan ka, di ba? Ito pa kaya mag-post ka ng produkto. So, huwag tayong mahiya na magbenta ng pwede nating ikakita. Dahil halimbawa, bumili ka ng pampano, tapos hindi siya naubos, pwede mong ulam mo yan. Oo, ulam mo, di ba? Ganun lang yun. At saka, halimbawa, kung ikaw pa ay bata pa, sigurado, 100% mapapasagot ka ng nililigawan mo kapag si pampano. Lalo na pag niluto ni Kasalo. Ay.
Ang galing-galing ni ka-partner Dominic, Yes. no? So, ano ba yung mga ino-offer natin, kapartner, na pwedeng i-resell Ayan, ng ating mga isa-isahin natin. resellers? O nga pala, no, meron tayong pampano, meron tayong tuna, meron tayong salmon, meron din tayong mga bulalo at mga pangsangyup. Ibig sabihin, ready to cook na siya. Ngayon, kung naghahanap naman kayo na halimbawa, meron kayong gusto niyo ng pagsalo-salo, banding na luto na. Dahil halimbawa, sa pagod natin, meron po tayo diyang very reputable na luto na, like pampano, doon na nga kay Kasalo. At kung gusto nyong instant bulalo na, nandun yan sa Kasalo na matatagpuan sa Mandaluyong. Ayun. So, kung baga, pwede ka ring mag-resell dyan sa kanila. Madali lang po, kahit galunggong meron po tayo, kahit mga karne, kahit anong basta, more on premium meron po tayo. Naku, mukhang nagugutom na ako ka-partner Chiclet. Mm. Ano naman yung bestseller, yung patok na binabalik-balikan ng inyong mga customer? Ang binabalik-balikan dito yung pampano talaga. Mm. Oo, kung baga, ang pampano kasi sinasabi nilang mahal. Hindi ha, gusto ko i-correct. Yung 500 mo, kasya, 3 pampano. Ay, May Noche Noche Buena. Ah. So, anong size ng tatlong pampanan na yun, kapartner? Ano na po yun? Nasa, 500 grams. Kaya na kumain ang, kung matakaw ka, siguro mga 5 tao. O, pasok pa rin sa 500 Noche Wow. Buena. Pasok pa rin sa isang Ayan. pamilya. Pasok pa rin sa Oo. isang pamilya. So yung walang pang spaghetti dyan, kulang lang sa hog or macaroni salad. Oo. Pampano na lang. Pampano na lang. Sagot Steam sa lang. 500. Oo. Steam lang, di ba? Steam, healthy ka pa. Oo, sarap yan. Kasi si GND kasi is kapag dito ka kay GND is quality and freshness that you can trust. Like we sell pampano is for healthy. We sell more on salmon. So yun po yung ano namin. Ano pinakamasarap na luto ng pampano? Steam. Steam talaga. Kasi Yung maraming garlic and yes, ginger. konting ano lang, wala nang problema. Steam mo lang o kahit prituhin mo lang, pwede. Pero pag in-steam mo lang, pakuluan mo lang, lagyan mo lang ng foil. Lagyan mo lang ng luya at saka konting magic sarap o toyo. So, yun na, pwede na. Perfect na. Perfect na. Kahit wala na ngang foil, basta takpan mo lang siya. Ano yung mga pinakamagandang feedback na tanggap mo sa iyong customer, hindi mo makakalimutan? Ang pinaka magandang feedback na ano ko guys, it's not all about the product, it's all about the health. Na nakatulong sa kanila. Kasi nagkaroon kami ng customers na recovery, galing siyang hospital. And then, we really recommend the pampano in salmon. Pero, very amazing, God is good. Dahil sa nirecommend namin ang pampano, alam mo ba, in 1 week time, gumaling na wala lahat ng kanyang mga sakit because of that pampano. And even the doctors are recommended the pampano fish. So mag-change diet na tayo ka-partner Chiclet. Yes. Iwasan na ang mga meat. Yes, hindi nyo na kailangan ng kanin. Pero kung meat ha, meron kaming healthy sangyup meat. Naku, Wow. masarap. Mahilig kami mag-samgyup dito sa patok. Yes. Grabe. Hindi nyo na kailangan pumunta sa kasi pwede kayong gumawa ng sangyup sa sarap sa bahay Wow. ng GND. Ayan. Ang galing. Ang galing ni Sir gumawa ng mga tagline. Kaya nga, galing. So, kapartner, kasi alam naman natin, di ba, na maraming mga aspiring business or entrepreneurs na nakikinig ngayon. So, sa'yo, ano yung advice na tumatak sa isipan mo na ngayon yung nagiging guide mo dito sa GND? Wag kang matakot, wag kang mag-aalinlangan. Kung baga, tulad ng motto ko nga, lagi lang tuloy pa rin. Minsan, hindi talaga naiiwasan na may mga competition. So, may kapital ka man, mababa mang kapital o walang kapital. At tulad nga ng sinabi ko, kung hindi mo kayang bilihin, wala kang kapital, edi ikalakal mo na lang, iahente mo na lang. So, hindi po sagot ang kapital, hindi ka magnegosyo kung walang kapital. Kundi ang sagot ay lakas ng loob, pananalig sa Diyos at pananalig sa sarili. At syempre, kung may face value ka ba naman, Oo. push. Yan ang gusto ka, face value talaga eh. Eto, dun naman sa mga kabataan or dun sa mga bagong graduate na hindi nila sure kung pagsabayin ba nila ang corporate at business
O itry muna nilang may experience sa corporate bago mag-business? Anong maipapayo mo? Ang pinapayo ko, habang nasa corporate ka o kahit mag-aaral ka, subukan mong mangalakal. Iba pa rin yung meron kang side hustle. Kasi by there, doon mo malalaman kung saan ka talaga. Kasi halimbawa, tulad na nga ng nasabi nyo ngayon, sa tindi ng traffic, sa dami ng sale, pwede ka makakabili-bili kung meron kang hustle. At pag nagnegosyo ka, iba pa rin yung magninegosyo ka dahil mas siguradong aasenso ka. Ako nga, meron akong hugot sa corporate. No? Kahit anong galing mo, kahit anong gawin mo, wala, imamarites ka lang ng kasama mo. Sisiraan ka lang. Ligwak ka na. Ganun po yun. Unlike sa may sarili kang negosyo, may sarili kang pera. Kaya lakas lang ng loob talaga ang kailangan. Sa mga aspiring at mga kabataan, wag po kayong mahiya. Dahil meron na po tayong TikTok, meron tayong YouTube, meron tayong Facebook, at yan ay patok na patok. So, ang laki ng tulong ng social media ngayon. Opo. At hindi nyo na po kailangan ng, kung magtatayo ka ng negosyo, kailangan mo ng delivery rider. Hindi. Kasi meron na tayong mga Lalamove, Grab, at iba-iba pa. So, hindi mo kailangan ng malaking investment nowadays. So, hindi mo, tulad nga sinasabi ko, hindi mo ganong kailangan ng malaking kapital. Ang kailangan mo lang talaga is lakas ng loob. Pero nung bang nagsisimula pa lang ang iyong business, meron ka rin ba mga pagsubok na pinagdaanan? O medyo madali na lang kasi mahaba yung experience mo sa corporate? Along the way, talagang marami talagang pagsubok. No? Tulad ngayon, no? May mga smugglers. No? Hindi mo maiwasan, binibenta mo ng legally, pero merong nagbebenta ng mas mababa dahil yun ay illegal nilang nakukuha. And then, nowadays, marami ding scammers na marami ding mga fake buyers na i-deliver mo doon. Ang nangyayari, hindi pala sila totoong bumibili. Pero awa ng Diyos, ang ginagawa namin doon is binibigay namin sa kawang gawa kasi nasira na eh. Kumbaga matutunaw na yung pagka-frozen. So, ginagawa namin is naibibigay na lang namin sa kawang gawa pag ganun ang mga nangyayari. So, yun yung mga isa sa mga trials, no? And then, isa sa mga malaking trials talaga nowadays is yung information dissemination. Kasi hindi pa yung tao na ano ba dapat ang healthy food. Kaya kung gusto mo talaga na healthy, quality, affordability, GND. Ayan. Wow, ang galing. So, paano ba naiiba ang system ng GND kumpara sa typical na mga reselling or negosyo na model ka, partner? Sa GND kasi, hindi mo na kailangan mag-invest ka. Kailangan na meron kang freezer. Hindi. Ang typical model namin is tumawag ka lang, sabihin mo lang kung anong order mo, pwede mo rin i-endorse yung customer mo. Kami na lahat sa packing, kami na lahat sa mga produkto. Kumbaga, tatanggap ka na lang. Ganun ka dali ang gagawin mo. Kumbaga, i-endorse mo lang yung customer mo sa amin at huwag kang mag-alala, forever mong magiging customer po yun. Gaano kahaba ang process niyan pag order ng delivery? Isang araw, 2 araw? Tayo po ay same day delivery sapagkat tayo ay fresh. That freshness that you can trust. Kasi kapag pagkain, hindi talaga pwedeng patagalin. Dahil ang iba niya niluluto pa. So, kailangan talaga dapat same day delivery or pag ganito, halimbawa, kanina, nung pinadala natin yung pampano dito, is around 15 minutes lang nandito na. 15 minutes. So, kailangan mabilis po kaagad ang aksyon, lalo na pag pagkain. Oo. And isa yan sa mga gusto ko sa mga nagre-negosyo, yung pag nagre-reply, mabilis. Ang communication, pag delivery, mabilis. Yes. Kasi ngayon, para ang bilis ng, ng oras eh. Yes. And then sa GND din, no, karagdagan doon sa tanong nyo, how we do the system is automation na tayo ngayon. Meron na tayong AIs. So, pag magtanong ka lang ng price list sa Facebook, may kusang sasagot sa'yo. So, lahat, how to order, location, may kusang sasagot sa'yo. Speaking of price list, pwede ba nating i-reveal ang price range? Okay, no? Sabihin ko nga sa inyo, no? Baka magagalit sa akin si Palengke.
Kaya nga ito Malakas na. sa kompetensya, Oo, ba? kaya nga ito lang sinasabi ko, sa 500, may 3 pampano ka na, pang Noche Buena. Ngayon, kung gusto nyo naman magsangyup sa sarap sa bahay, may 200 ka lang makakapagsangyup sa bahay. Naku, tara na ka-partner chick at simulan na natin. Good for ano na yon yung 200. Good for 3 person na yun. Wow. Kung baga, Good for 3 yung kapasidad ko kumain eh. yes, So, para sa akin. halimbawa, yung kapartner mo, tapos titirahan mo din yung crush mo, okay lang. Ito, basahin natin ilang online comments. Sabi ni Ferlor, like this program. Si James SP, wow, gusto ko yan. Paano mag-order? Magandang oportunidad. Ano scope ng mga delivery? Metro Manila lang ba o pwede sa Mega Manila? Ayan no, good news po lalong-lalo na sa taga Rizal. Nandyan po si Ate Dayan at nandyan po si Kuya Romeo na meron na po tayong branch sa Rizal. So, ito yung scope nito is hanggang, kasi sa darating na 2026, on top dun sa GND food products natin sa Rizal, magkakaroon na tayo ng Cavite, Wow! magkakaroon din tayo sa Batangas, Bulacan, Nueva Ecija. So, ngayon, pwede po nating i-deliver via Lalamove. So, kahit hanggang Nueva Ecija, Batangas, pwede yan. Meron nga sa amin nag-order yesterday, Mindanao. Nag-order sa amin ng 200 kilos. Go! Go, go, go! Dapat talaga pag sa negosyo, talagang kung ano yung pwedeng i-offer, go agad. Yes, Di ba? go. Walang hindi. Lahat pwedeng gawin. Si Naomi Parane Perez, wow, isa sa mga pinakamasarap na isda na gusto ko ay ang pampano. Dayanara Otaysa, isa kang tunay na inspirasyon, Sir Dominic, kwento ng sipag at syaga. Hats off kay Sir Dom. Ito pa ibang comments ka, partner Chicklet. Ayan, Chokoy Gandion ko. Congrats boss na Dela Dom. Jayan De La Cruz. Solid Sir Dominic, nakaka-inspire yung from fisherman to businessman. Ma'am Shelin, ayan, totoo ba na walang puhunan pag reseller? Interested po ako. Pwede. Wala talaga pong puhunan. Tulad ng sinasabi ko, kung may kakilala ka, kung may kaibigan ka, kapamilya, o kahit yung kamarites mo, kaibiganin mo na ulit. Bentahan mo, baka mahilig sa pampano yun. Oo. Yes. Ito, Negosyo Tips Daily. Galing ng concept ng income plus ulam. Praktikal na praktikal. Kuya Mark online. Sir, paano po makakaiwas sa scam sa online selling? Siyempre, may mga experience ka na. Any tips daw? Alam mo, any tips dyan, no? Kasi lalo na kapag nag-aano ka, binubook mo, kailangan laging COD. At tawagan mo muna kung yan yung number na yan. Kasi sa panahon ngayon, kahit si Lalamove, pag binook mo, mayroon siyang ibang taong pinapapunta, ibang rider. Iba ang pipick up. So, kailangan alamin mo talaga muna maigi. Kung maari, tawagan mo mismo. Kasi pag hindi mo tinawagan, hayaan mo lang sila na yung scam na yan, may scam at may scam po kayo. At dadami sila. Dadami at dadami. So, kaya mas mainam po talaga hanggat maaari, siguraduhin, tawagan mo siya at maraming gumagamit ngayon ng fake account. At kung maaari, i-check mo din yan yung account niya. Yun ang yung pinaka-simple naming unang ginagawa, tinitingnan namin yung account. Minsan, may mga account na nakalock, tapos pag tinawagan mo siya, hindi ka sasagutin. Aray ko, parang binasted ka kaagad nun. X agad. X agad yun. Dead ma yun kaagad. Di ba? Scam ka agad yun. Pero na-try mo yun. ma-scam ka, partner? Na-try na ba ninyo na ma-scam? Hindi, nakakayamang sabihin, yes. Siguro 3 beses na kaming na-scam. Meron ding mga scam dyan na kunwari, sasabihin nila na nag-supply sila sa amin, na hindi naman sila nag-supply sa amin. Na nagpautang sila sa amin, hindi naman sila nagpautang sa amin. Meron ding umu-order sa amin. Pag-order sa amin, hinold up na kami doon. Dinala namin doon yung produkto. Tapos meron din yan, pag-order namin, pagkatapos namin mag-order, block kami automatic. Nakabayad na kami. Kaya bago nyo siguraduhin magbayad, kailangan sigurado nyo yung detalye ng pipick up na kayo ba ang nag-book o kami ang nag-book na siguradong na-pick up na.
So, dapat maging diligent talaga. Opo. Lalo ngayon parang nagiging matalino na mga scammer. Yes, kasi kahit Graded na sila. yes, lalo na ngayon sa pagdami ng AI, nagsasalita siya na parang totoong tao. Mm-mm. So yun na mga kapartner, ang dami ng tips na ibinahagi sa atin ni kapartner Fisherman to negosyante, kapartner Dominic Nadella. Maraming salamat pong muli sa time po and story na inyong ibinahagi sa amin. G&D Quality, Healthy, Affordability, Freshness You Can Trust. Ayan. Kontakin niyo po sila sa kanilang mga social media accounts para sa tunay na masarap at premium quality na mga frozen na mga isda at mga pangsamgyup. Yung mga gustong kumain ng mga luto na, pumunta po kayo sa Kasalo Bulalo. Kasi kung gusto niya ng banding, lalo ngayong Christmas na to, Oo. si Kasalo, nandyan lang po yan sa Mandaluyong. Yung mga nililigawan at banding sa family, siguradong sasagutin kayo. Ayan. Once again, thank you so much ka partner Dominic Nadella ng G&D Food Products. Mama